we should have a vision. No, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Kahit sa mundo man tayong lupalop papunta, God has a purpose and has a vision for us. Di ba? Very common verse, Jeremiah, for I know the plans I have for you. Ang problema, inuunahan natin si Lord sa plano niya. Nangungunahan. Parang tipong sa word na, bida-bida. Diba? Jollibee ang saya. Minsan, yun yung, yes, let's be honest with ourselves. Kumusta ang vision mo, kapatid? Now, dito tingnan po natin, how is a vision born? Paano ba pinapangarap na magkaroon ng vision? So do we believe itong church na to may vision? Amen. Amen? Take note, every vision, if we have a vision, remember this, if there is vision, there is provision. Bakit walang provision? Walang vision. Amen. Ngayon kapatid, uuwi po tayo, sana may vision po tayo. Amen? Hindi yung vision na nararamdaman ko sa susunod na araw, ganito ang mangyayari. Ililihans talaga kita kapatid. I will pray for you, deliverance. Amen. Kundi yung vision na galing sa salita ng Diyos. Amen. Gumagawa tayo sa pamamagitan at sumusunod tayo because we have the Word of God, which is the guide of in our daily life. Amen po ba? Kaya kahit anong rason pang sabihin natin, pag patungkol sa salita ng sinabi, abi, huwag ka nang magrason. Sabi ko, bumato ka na ng mapagkaraming rason, pero pag salita ng Diyos, wala ko tayong mairarason kay Lord. Amen? Ginawa ko na yan. Huwag nyo nang subukan. Masakit sa loob at masakit sa palo ni Lord. Amen? So how is the vision born? First, we must see the need. Amen po ba? Dapat nakikita natin yung need, yung pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Nakita mo nga yung gawain, hindi ko naman gawa yan, bahala sila dyan. Di ba? Ay, hindi ko naman ministry yan, bahala ka dyan. Alam niyo yung mentality ng Pinoy, to be honest, ito yung mentality ng Pinoy eh. Sana makatch up nyo. Kasi minimum ang sahod ko, kaya ang trabaho ko minimum din. Oh, come on. Minimum, pa-overtimein mo ko. Oh, come on. Patatrabahin mo ko lang hindi ko trabaho. Minimum! Tama po ba? Amen. Ito yung mindset. Minimum kasi ko, kaya minimum din ang trabaho ko. Yun yung naging mindset ng maraming Pilipino. Pero sa ibang bansa, kung ano yung makikita mo, nakita mo yung pangangailangan, kapatid, mag-involve ka. Amen. Nakita mo, walang may talent ka naman, pero ayaw mo. Pero kung may vision ka, ang may vision, handa laging tumulong. Always available. Pangalawa, we must see the burden. Amen. Sa mga naglilingkod sa Panginoon, we always have a burden. A burden for the ministry, a burden to ano yung mga susunod na mga gagawain, burden also for the family. Di ba? Maraming burden. Pero when it comes in the ministry, to have a right attitude, we must feel the burden. Kapatid, if you see the need, be always available in serving God. Kapag nag-involve ka mo sa gawain ni Lord, hindi pwedeng wala kang burden. If you have a vision, hindi pwedeng walang burden. Kaya nga tayo pumunta dito kasi may burden. May pangangailangan. We see the need, we see the burden. So we have a vision. But the question is, yung vision ba natin, kasama doon ang Diyos? Amen? Even when we are in the ministry, andun ba si Lord? Kasi ako po pag naglilingkod kay Lord, ayaw kong maglingkod na hindi ko kasama si Lord. It will be useless. Kaya nga sabi ni Moses, napakahalaga po ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kahit lumabas po tayo, maglakad-lakad po tayo, dapat kasama natin ang Diyos.
Kasi mag-compromise po tayo minsan eh. Tama? Akala natin okay. Akala natin tama. So here's how the vision be born. There should be need. There should be burden. And pangatlo, ito napaka-importante nito. We must hear the call. Naniniwala ho ba kayo na nagsasalita at napapakinggan po natin ang tinig ni Lord? Si Lord tumatawag pero hindi natin pinapakinggan. Si Lord may sinasabi pero ang tigas ng puso natin. Bakit? Hindi ito yung comfort sa akin eh. Hindi ito yung sasakto dun sa gusto ko eh. Bumalik ka ulit sa me, myself. Sa pakikinig ho, dapat marunong tayong umunawa. That's why yung communication, di ba, it is a two-way process. May nagsasalita, may nakikinig. Kasi sa communication, may nakikinig, may nagsasalita. At kapag tapos ka ng magsalita, mayroon naman magsasalita, marunong naman tayong makinig. Ang problema, pagkatapos mong magpakasalita, yung taong magsasalita, ayaw mo nang pakinggan. We must hear the call. Marunong makinig. Vision will born if we learn to listen. Minsan ang hinihingi ni Lord for us to have this vision and to grow, minsan ang bigat. Pero alam nyo kapatid, ang dami na ho sa Bible nagpatunay that when they give it, they receive a double blessing from the Lord. If we want to have an excellent attitude in serving the Lord, learn to listen. And sometimes we need to learn to sit and just listen to the Lord. Amen?